Magandang araw mga bata at welcome sa aking YouTube channel. Ako si Teacher Chris at narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa Araling Panlipunan Grade 5. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang ating mga leksyon at makakuha ng mga tips sa pag-aaral, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aralin. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara na at simulan natin ang ating leksyon. Araling Panlipunan 5. Unang termino. Ika-6 na linggo. Ika-4 na araw. Panuto. Isa-isahin ang mga paniniwala, relihiyon ng sinaunang bayang Pilipino, gayon din ang mga katuruan ng Islam. Isulat sa loob ng kahon ang mga kagawiang panlipunan na nagpayabong sa ating sinaunang kabihasnan. Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Panuto. Suriing mabuti ang larawan na nasa ibaba. Ano ang iyong napapansin? Ano kaya sa tingin mo ang paraan ng panliligaw noon at ngayon? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay taglay na ang mga sinaunang Pilipino ang mayamang kulturang maipagmamalaki hanggang sa kasalukuyan. Ang mga sinaunang Pilipino ay may natatanging kultura bago pa man sila makipag-ugnayan sa mga dayuhan. Nakapaloob sa mga kulturang ito ang mga kagawiang panlipunan na nagpayabong sa ating sinaunang kabihasnan. A. Panliligaw at pag-aasawa. May kaugalian ang mga unang Pilipino na mag-asawa sa babae o lalaking nabibilang sa uri ng lipunang kinabibilangan nila. Ngunit ang ganito'y hindi mahigpit na ipinatutupad. Ang datu ay karaniwan ng nag-aasawa sa pamilyang nabibilang sa uring datu. Ang maharlika ay nag-aasawa ng maharlika rin, at ang alipin ay nag-aasawa ng gaya rin nilang alipin. Ngunit gaya ng nasabi na, ang kaugaliang ito'y hindi lubos na sinusunod. Ang maharlikang may hangad mag-asawa ng alipin ay hindi pinagbabawalang mag-asawa rito, at ang datong nais mag-asawa ng maharlika ay malaya ring nag-aasawa ng nais niyang maging asawa. Ang babaeng hindi asawa ng isang lalaki, ngunit may di karaniwang kaugnayan doon, ay tinatawag na kaibigan, na kung bigkasin ay kaibigan, na ang ibig sabihin ay kapwa nag-iibigan. Sa kanilang batas, na batay sa kinamulatan at kinaugalian, ang mga anak sa asawa ay lehitimo o tunay, samantalang ang mga anak sa labas, wika nga, ay hindi tunay, kaya't hindi maaaring magmana ng ari-arian sa kanyang ama. Ang pag-aasawa noong unang panahon ay hindi madali, sapagkat ang lalaki ay maraming pagdaraanan bago maging karapat-dapat sa mga magulang ng babaeng pinipintuho. May kaugalian noon na hanggang ngayon ay sinusunod sa isang liblib na pook ng Pilipinas na ang naniligaw ay maglilingkod muna sa mga magulang ng dalaga sa loob ng ilang buwan o kung minsan ay mga taon. Ang mga lalaking umiibig noon ay handang magpakasakit at magtiis ng hirap alang-alang sa kanyang minamahal. Ang lalaki ay nagsisibak ng kahoy, umiigib ng tubig, at gumagawa ng anumang bagay na iutos sa kanya ng mga magulang ng dalaga. Sa likod ng mataimtim na paglilingkod na ito, ay hindi pinahihintulutang makipag-usap ang lalaki sa dalaga. Mga mata lamang nila ang nag-uusap at napapahayag ng kani-kanilang dinaramdam. Walang pagkakataong magkausap ang dalawa
sapagkat mahigpit ang mga magulang. Matapos matanto ng mga magulang ng dalaga na ang nanliligaw ay karapat-dapat, ang pagsang-ayon nila ay ipapaalam sa lalaki, datapwat ang ganitong pagsang-ayon ay may kondisyon. Siya ang lalaki ay magkakaloob ng bigay kaya o dote sa mga magulang ng dalaga. Ang bigay kaya ay karaniwan ng lupa, ginto, o anumang ari-ariang mahalaga. Magbibigay din ang binata ng panghimuyat sa mga magulang ng dalaga na maaaring salapi bilang bayad sa mga araw at gabi ng pagbabantay at pagpupuyat ng mga magulang mula pagkabata hanggang magdalaga. Ang lahat ng ito ay inaayos ng mga magulang ng dalaga sa kanilang pakikipag-usap sa mga magulang ng binata. Kung ang hinihiling ng mga magulang noon ay hindi maibibigay ng mga magulang ng binata, nagkakaroon ng tinatawag na tawaran hanggang sa pumayag ang panig ng dalaga. Ito ay tinatawag na pamumulungan o pamamalae. Kapag naayos na ito, ang kasal ay isusunod. Ang kasal. Ang paraan ng pagkakasal ay iba-iba ayon sa katayuan ng isang tao sa lipunan. Sa mga may dugong mahal o dugong bughaw ang panliligaw ay dinaraan sa tagapamagitan. Pagkatapos na maayos ng mga magulang ang tungkol sa pag-aasawa ng kanilang mga anak, ay ipakukuha ang nobya sa isang tagapamagitan. Pagdating sa paan ng hagdan ng bahay ng lalaki, ang dalaga ay magkukunwang nahihiya at hindi agad papanhik. Dudulutan siya ng ama ng lalaki ng isang regalo at siya ay papanhik na. Pagkapanhik ay hindi tutuloy sa kalooban ng bahay hanggang hindi siya nadudulutan ng isa pang regalo. Pagkapasok sa loob ng bahay ay hindi uupo ang dalaga at bibigyan na naman siya ng isa pang regalo. Hindi kakain o iinom ang dalaga hanggang hindi nadudulutan ng regalo. Pagkatapos nito, ang dalaga at binatang ikakasal ay iinom sa isang tasa. Sa bahaging ito ay ipahahayag ng isang matandang lalaki na magsisimula na ang seremonya. Isang matandang babaeng may tungkuling pagkapari ang lalapit sa ikakasal. Pagdadaupin ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng isang pinggang bigas at kasabay ng isang hiyaw ay ihahagis ang bigas sa mga panauhin. Ito ay gagantihan ng malakas na hiyawan ng mga panauhin at ang kasal ay tapos na. Ayon sa sipi ni Padre Chirino noon, pangkaraniwan ng hindi pa man isinisilang ang mga bata ay ipinagkakasundo na ng mga magulang ng magkaibigang angkan. Kung nagkataong pareho ang kasarian ng dalawang ipinagkasundo, ang kasunduan ay tinutupad sa susunod na pagsisilang. Ang edukasyon di formal ang edukasyon ng ating mga ninuno. Edukasyong pangkabuhayan ang tinuturo ng ama sa mga anak na lalaki at pantahanan naman ang mga kababaihan. Sa kabuuan, ang kanilang pagtuturo ay upang ihanda ang kanilang mga anak na maging mabuting ama at ina ng tahanan. Sa kabila ng mga paghahandang iyan, napatunayang napakahalaga ng edukasyong Pilipino para sa ating mga ninuno. Ayon sa mga pagsusuri ni Padre Chirino, isang Kastilang manunuri at mananaliksik, ang halos lahat ng babae at lalaki ay marunong bumasa at sumulat ng katutubong alpabeto. Ang sinaunang katutubo ay may alpabetong kilala sa tawag na alibata. Ito ay binubuo ng 17 simbolo na kumakatawan sa mga titik. 3 lamang ang patinig at 14 ang katinig. Ang pamilyang Pilipino. Ang pamilya ay kinikilalang pinakamaliit, pinakamahalagang pangkat ng lipunan. Ang isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino ay binubuo ng ama, ina at mga anak. Patriarka ang pamilyang Pilipino dahil ang ama ang kinikilalang puno, tagapagbigay ng mga pangangailangan at tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Ang ina, sa pag-aaruga ng kanyang mga anak, mataas ang pagtingin at pagkilala sa bawat pamilya. Ang lipunan ay lubos na umaasa sa kagandahang asal at pag-uugali ay dapat na matutuhan at malinang sa loob pa lamang ng isang tahanan. Paggawa ng bangka, mahalaga ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paglalayag at paggawa ng mga sasakyang pandagat.
Ang kaalaman ng sinaunang Pilipino sa paglalayag ay umusbong dahil sa pagiging arkipelago ng Pilipinas. Ang karagatan at mga ilog ay ugnay ng mga Pilipino di lamang sa isa't isa, maging sa mga dayuhan. Ito ang naging pangunahing daluyan ng impormasyon at kalakalan sa buong bansa. Matitibay, matutulin, at hinahangaan ang mga bangkang nagmula sa Pilipinas. Pinaunlad ng mga sinaunang Pilipino ang paggawa ng mga sasakyang pandagat para sa iba't ibang gamit katulad ng mga balanghay, mga paraw para sa pakikipagkalakalan at mga karakoa o ang malalaking sasakyang pandagat na ginamit sa digmaan. Pagdaraos ng pagdiriwang, likas na mahilig at mahusay ang mga sinaunang Pilipino sa musika. Isinaliw nila ang musika sa kanilang pagsasayaw at ibang gawain tulad ng pagsasaka at pag-aani, gayon din sa mahahalagang pagdiriwang at ritual sa kanilang pamayanan. Gumamit din sila ng mga katutubong instrumento gaya ng gangsa, isang uri ng tansonggong ng mga taga-Cordillera. Kaleleng, instrumentong pinatutunog gamit ang ilong ng mga buntok, at ang tambuli ng mga Tagalog na yari sa sungay ng kalabaw. Mayroon din silang awit at sayaw para sa iba't ibang pagdiriwang at gawain. Sa pamamagitan ng 21 mahabang berso na binibigkas ng paawit hinarana ng sinaunang Ilocano ang kanilang iniirog. Katumbas ng dalot ang ayag-clue ng mga Igorot. May mga awitin din sila para sa tagumpay sa digmaan, pagpapakasal, pagluluksa, pagsamba sa mga Diyos at mga larong pambata. Mayaman din sa katutubong sayaw ang sinaunang Pilipino. Naging pangunahing inspirasyon nila ang kalikasan, tulad ng mga kilos ng hayop sa paggawa ng sayaw. Halimbawa ang tinikling na hango sa galaw ng ibong tikling. May mga sayaw rin sila na bahagi ng ritual tulad ng pagdiwata, sayaw ng pasasalamat para sa magandang ani ng mga tagbanwa sa Palawan. Marami rin mga sayaw ang may kinalaman sa gawaing pangkabuhayan. Halimbawa ang sayaw ng pagtatanim at paggapas ng mga magsasaka sa Katagalugan at pamulad isda o sayaw ng pagpapatuyo ng isda ng mga taga-Negros. Iba pang halimbawa ng sinaunang sayaw ay ang salidsid o sayaw sa panliligaw ng mga kalinga at ang bang-ibang, sayaw para sa paglilibing ng yumaong nakaranas ng marahas ng kamatayan ng mga Ifugao. Panuto, gamit ang graphic organizer, pumili ng isang paksa sa ibaba na nais paghambingin. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. At syempre, abangan ang susunod nating video
para sa panibagong aralin at panibagong kaalaman. Muli, ako si Teacher Chris. Hanggang sa muli at happy learning!